Magandang gabi, Tel Aviv. Karaniwan sa libreng event, inaasahan na kalahati ng tao ay hindi dadalo. Pero siyempre, hindi araw-araw na may Dr. Gadzad na nagsasalita sa Tel Aviv, kaya ganito ang mangyayari. Maglelektura si Dr. Gadzad dahil professor siya. Pagkatapos, mauupo tayo para mag-usap at magbubukas ng tanong mula sa inyo. Para sa mga hindi pa nakakaalam, sigurado akong mas alam nyo ito kaysa sa akin. Alam nating lahat kung gaano kagaling leader si Profesor at Dr. Gadzad, pati ang kahanga-hanga niyang advokasya. Pag-usapan muna natin ng kaunti ang pinagmulan niya. Ginugol niya ang buong buhay niya, isang pambihirang karera ng pagtatanong ng mga mahihirap na tanong at pagpupumilit sa tapat na mga sagot. Mayroon siyang PhD. Galing Cornell, professor siya ng evolutionary psychology sa Concordia at ngayon nasa Ole Miss. Sabi nila, astig pakinggan yon, University of Mississippi. Wala akong ideya kung ano yon. Isang scholar ng Declaration of Independence, Center for Study of American Freedom, pampublikong intelektual, best-selling na may akda, at tagapagtaguyod ng Israel siya nitong mga taon. Kaya nang hindi na patatagalin pa, Dr. Gadzad, Sige, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng pagmamahal at salamat sa inyong pagpunta. 3 araw na kaming dito at mainit ang pagtanggap sa amin. Kapag naglalakad ako sa kalye, kadalasan kapag may lumalapit sa akin, madalas ay mga tagahanga sila. Pero hindi mo talaga alam, lalo na dito sa Israel. Alam ko na kung sino man ang lalapit sa akin, sana'y tagahanga siya. Kaya salamat sa pagpaparamdam sa amin ng kaligtasan dito. Masaya talaga nung una kong punta sa Israel noong 1983. 18 ako noon at lagi kong natatalo lahat ng Israeli soccer player sa Chikar Atarim. 40 taon na ang lumipas, hirap na akong umakyat ng hagdan. Ang unang aral, ang pagtanda ay talagang nagpapakumbaba sa'yo. Ngayon, nais kong balikan ng kaunti ang aking pinagmulan na siguro'y alam na ng marami sa inyo. Sana may matutunan kayo rito. And pagkatapos ay pag-uusapan ko ang ilan sa mga idea na nabuo ko sa Parasitic Mind at ngayon sa paparating kong libro, Suicidal Empathy. Mga 45-50 minutong lektura ito. Tapos gaya ng sabi ni Flor, may Q&A tayo. Simulan na natin. Ito ang aking pagkabata hanggang 11. Lumaki ako ng malapit dito sa Beirut, Lebanon. Kami ay kabilang sa huling natitirang grupo ng mga Hudyo sa Lebanon na matatag na tumangging basahin ang mga palatandaan sa paligid. Marami sa aking pinalawak na pamilya ay umalis ng Lebanon noong 75. Karamihan ay pumunta sa Israel, ang iba naman ay sa Pransya at Canada. Nandoon pa rin kami sa Lebanon dahil doon nakaugat ang aking mga magulang nang sumiklab ang digmaang sibil. Nang sumiklab ang digmaang sibil, hindi na posible maging Hudyo sa Lebanon kaya napilitan kaming umalis. Ibahagi ko sa inyo ang ilang karanasan ng pagkapuot sa mga Hudyo na naranasan namin bago pa ang digmaang sibil sa Lebanon. Kaya ang litrato sa kaliwa ay malapit lang sa lugar na aking kinalakihan. Ang Lebanon, gaya ng narinig ng ilan sa inyo, ay tinatawag noon na Paris ng Gitnang Silangan. Sa kanan, makikita ang lugar kung saan ko ginugol ang huling taon ng pagkabata ko sa Lebanon. Ngayon, iniisip ng marami na progresibo at mapagparaya ang Lebanon katulad ng ibang bahagi ng Gitnang Silangan. Totoo rin iyon, pero iba ang ibig sabihin ng pagpaparaya sa Gitnang Silangan kumpara sa kanluran. Ikwento ko ang ilang nakakagulat na galit sa mga Hudyo na naranasan namin kahit sa Paris ng Gitnang Silangan. Si Gamal Abdel Nasser, pan-Arabistang presidente ng Ehipto, ay pumanaw noong 1970. Gaya ng madalas sa Gitnang Silangan, lumalabas ang mga tao sa kalsada para sumigaw at magluksa. Ginagawa nila ito ng may hamas na sa Arabic ay ibig sabihin ay sigasig o alab. Habang naglalakad ang mga tao sa kalsada, sumisigaw sila tungkol sa pagkamatay ng Ehipsyong iyon at umaawit ng kamatayan sa mga Hudyo. 5 taong gulang pa lang ako, hindi 6. Tinanong ko si Mama, bakit nila sinasabi ang kamatayan sa mga Hudyo?
Sabi niya, yumuko ka lang, huwag tumingin sa balkonahe. Doon ko unang naalala na iba kami sa iba. Hindi kami ganap na Lebanese ayon sa ilan sa aming mga kababayan. Palagi kong nilalagay ang larawang ito sa kanan, isang Muslim na lalaki na nagsasabing kamatayan sa lahat ng Hudyo. Sinasabi ko palagi, magpakita ka ng respeto at gamitin ang spell checker bago ka maglabas ng galit na genocidal. Ako yung pangalawang lalaki sa unang hanay sa kaliwa. Malamang 2 taon pa ito bago magsimula ang digmaang sibil. Pinatayo kami ng guro at pinasabi kung anong gusto naming maging paglaki. Gusto kong maging manlalaro ng soccer, gusto kong maging doktor, gusto kong maging pulis. Sa Marvel alam na Hodyo, ako ay tumayo at nagsabing, paglaki ko gusto kong pumatay ng Hudyo. Lahat ay natawa at pumalakpak. Hindi ito Paris ng gitnang silangan, ito ay progresibong Lebanon. Ito ay isang totoong piraso ng dyaryo tungkol sa kapatid kong si David na 10 taon ang tanda sa akin na ilang taon nang sunod-sunod na nanalo sa Lebanese Championship, Lebanese Judo Championship. At hindi talaga maganda para sa isang Hudyo na palaging nananalo sa isang paligsahan sa palakasan. Kaya nilapitan siya ng ilang mga lalaki na ipinaliwanag sa kanya na panahon na para siya'y magretiro, baka raw siya ay maaksidente, na siyempre hindi niya tinanggap ang pagre-retiro. Kaya napilitan siyang lumipat sa Pransya para ipagpatuloy ang kanyang karera sa judo. Nang lumipat kami sa Montreal, nang nag-emigrate kami sa Montreal, marami sa inyo ang maaaring nakakaalala o hindi naalala na naganap ang 76 Olympics sa Montreal, Canada. Ang parehong tao na napilitang umalis ng Lebanon dahil hindi na nila matanggap na isang Hudyo ang maging kampeyon ng Lebanon ng maraming taon, siya rin ang naging kinatawan ng Lebanon sa 76 Montreal Olympics. Kaya natin palampasin sa Olympics ang katotohanang may terminal na sakit siya na tinatawag na pagiging Hudyo. Ito ng aking mga magulang na pareho pa ring buhay, salamat sa Diyos. Ang tatay ko ay 75, na ang nanay ko ay 71 at ito ang tunay na larawan ng kasal nila sa Beirut noong 50-S. Ipinakita ko ito dahil may masamang nangyari sa kanila pauwi ng Lebanon. Noong 80, matapos kaming lumipat sa Montreal noong kalagitnaan ng dekada 70, sila ay dinukot ng FATA. Marami sa mga nakakatakot na kwentong narinig natin matapos ang ika-7 ng Oktubre ay naranasan na ng pamilya ko noong dekada 80. Buti na lang dahil marami kaming connection sa politika, nagawa nila iyon nila kasi wala akong kinalaman doon. 15 taong gulang pa lang ako noon, ngunit nailigtas ng pamilya ko at mga kaibigan nila mula sa FATA na grupo pala ni Abu Nidal. Babanggitin ko pa ang 1 o 2 slides ng background, tapos lilipat na ako sa Parasitic Mind at iba pa. Tinawag ko itong bituin ni David. Bumalik ito noong huling Oktubre, 75. Umalis kami sa Lebanon. Habang nilalampasan namin nung araw na paalis na kami at nalampasan na namin ang himpapawid ng Lebanon, inanunsyo ng kapitan na nasa labas na kami ng himpapawid ng Lebanon. Kinuha ng nanay ko ang bituin ni David, isinabit sa leeg ko at sinabing, pwede mo na itong isuot. Huwag mong itago ang pagkakakilanlan mo at ipagmalaki mo kung sino ka. Mabilis lumipas ang 2 linggo mula ika-7 Oktubre at narito ang anak ko. Ang kwentong ito ay patungkol sa kanya matapos ang panahong iyon. Paparating ang asawa ko at anak namin para sunduin ako sa cafe kung saan ako nagtatrabaho sa laptop para sa bago kong libro. Habang papasok kami, kakasundo lang niya sa anak namin mula sa laban ng soccer sa Silangang Montreal kung saan nangingibabaw ang isang grupo ng tao. Sinabi niya sa akin, Daddy, kung suot mo ang bituin ni David habang naglalaro ako ng soccer kanina, patay ka na. Noong 1975, sinuot ko ang bituin ni David pag alis ko ng Lebanon. Noong 2023, hindi ko masuot ang bituin ni David dito sa Montreal, Canada. Ganyan ang anyo ng mapanirang empatiya. Nangyayari ang realidad na yan sa Malmo, Paris, London at iba pang kanlurang lungsod. Dahil sa mga kakaiba, baliw
at mapanirang uri ng empatikong mga pulisya ng kanluran na pag-uusapan ko pa ng mas detalyado. Nagsulat ako ng artikulo na hindi ikinatuwa ng universidad ko sa Montreal. Ang Universidad ng Concordia ay hindi ligtas para sa mga estudyanteng Hudyo. Para lang malaman ninyo, tulad ng nabanggit ni Fleur, ngayon ay nasa Universidad ng Mississippi ako dahil naging delikado para sa akin manatili sa Universidad ng Concordia. Ito ay sa ika-21 siglo. Sa Montreal, Canada, ang Universidad ng Concordia ay tinatawag na Gaza University simula pa noong unang bahagi ng 2000s. Maaaring may mga nakakaalala o hindi na si punong ministro Netanyahu ay nakansela sa Universidad ng Concordia noong 2002 bago pa man sumikat ang pagkakansela. Isipin ninyo na may professor na Hudyo na tulad ko na gustong pumasok sa campus, kailangan ko talagang pumasok. Kailangan pa ng militar para protektahan ako sa pagtuturo ng isang kurso kaya umalis ako sa Concordia. Dapat magsilbing babala iyon na may mali sa kanluran dahil hindi dapat ganun ang sinasabi ko. Alam mo, hindi ako basta-basta nagsasalita ng nakakagalit, hindi ako nagpapakalat ng mga mensahe ng galit. Maalalahanin ako sa mga sinasabi ko parang propesor at disiplinado sa bawat salita. Pero sa kasalukuyang kalagayan ng kanluran, ang mga sinasabi ko ay itinuturing na masyadong delikado. Sige, gusto kong baguhin ang usapan. Ang kwento ng Lebanon ang nagbibigay ng kaunting background kung bakit ko nasasabi ang mga bagay na sinasabi ko dahil lumaki ako sa mundong iyon, kaya tiyak na alam ko mula sa sarili kong karanasan ang tungkol sa mga realidad na ito. Palagi kong sinasabi na hinarap ko ang dalawang malalaking digmaan, ang digmaang sibil sa Lebanon at ang pangalawang malaking digmaan. Bilang propesor sa loob ng 32 taon, napapansin ko ang digmaan laban sa agham, lohika, rason at sentido komon sa akademya. At tiyak na ako ang kauna-unahang propesor na palaging nagbabala sa mga tao. Ang mabgay na sinasabi sa mga universidad ay kabaliwan. Babalik ito para guluhin tayo at heto na nga. Kapag tiniis mo ang lubos na paglayo sa realidad, walang mabuting mangyayari. Kaya gusto kong simulan sa isang kwento. Baka alam na ito ng iba sa inyo, lalo na ang asawa at mga anak ko na madalas ko nang naikukwento ito. Kung dati ay narinig mo lang, ngayon ay live mo nang nasasaksihan. Kung hindi mo pa ito narinig, mag-enjoy ka sa palabas. Ito ay mula sa libong kwento. Ang pinakamahusay kong doctoral student na ngayon ay propesor at tagapangulo ay kakadepensa lang ng kanyang dissertation. 1,000 dapat tandaan. 24 na taon na kaya lalabas kami para magdiwang. Ilan ang nakakaalam ng kwentong ito? Sa totoo lang, may nakakaalam ba ng kwentong ito? Sige, mga 7 o 8 lang kayo na nakakaalam kaya maganda. Ang iba sa inyo ay maririnig ito sa unang pagkakataon. Wala pa kaming mga anak noon, kaya kami lang ng asawa ko at ng estudyanteng nagdodoktoral. Tinawagan niya ako ng medyo kinakabahan bago kami lumabas para maghapunan at sabi niya, gusto ko lang ipaalam na magdadala ako ng date ngayong gabi para sa ating celebratory dinner. Sabi ko, oo, ayos lang. Mas marami, mas masaya, ayos yan. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo yon. Isa siyang graduate student sa Cultural Anthropology, Postmodernism at Women's Studies. Sabi ko, ang Trinidad ng kalokohan. Sabi ko, hindi, gets ko, gabi mo to. Magpapakabait ako. Wala kang maririnig na kahit ano mula sa akin na syempre kasinungalingan naman. Kalagitnaan ng gabi, madalas kong ikwento to para makita kung gaano nakatagal ang kahibangan. Malakas talaga ang kwentong ito. Mas natututo tayo sa mga kwentong madaling maalala, mas tumatatak ang kwento kaysa puro pang propesor na paliwanag. Palagi ko siyang sinusulatan at nagpapasalamat sa gabing yon. Hindi mo alam kung ilang beses ko nagamit ang kwentong iyon. Lumapit ako sa dalaga at sabi ko, narinig kong postmodernist ka raw. Sabi niya, oo. Walang universal na katotohanan, lahat ay subjective. Sabi niya, Sa totoo lang, contradiction na agad yon kasi kapag sinabi mong walang universal na katotohanan na rin yon.
Sabi ko, bilang evolutionary psychologist, naniniwala akong may ilang universal na katotohanan sa pagiging tao. Pwede ko bang ibahagi ang isa? Pwede rin ba kitang tanungin kung bakit ako mali? Sabi niya, oh, sige lang. Sabi ko, hindi ba totoo na sa loob ng Homo sapiens, tanging mga babae lang ang maaaring magdalang tao? Tinitingnan niya ako ng may pagdiri sa aking kasimplihan. Sinabi niyang hindi totoo. Sabi ko, hindi yan totoo. Paano naman nangyari yon? Tanong niya. Kasi may isang kakaibang tribo sa Japan, sa isang kakaibang isla ng Japan na sa kanilang alamat at mitolohiya, ang mga lalaki ang nagdadala ng bata. Kapag nililimitahan mo ang usapan sa biolohikal na lalaki lang, doon mo pinapakita ang iyong misogyny. Kaya lagi kong sinasabi sa mga tao matapos ang mini-stroke ko, noon sabi ko, baka controversial sabihin na babae lang ang nagdadala ng anak, kaya pipili na lang ako ng mas di nakakasakit na halimbawa. Totoo naman ito noon pa, di ba? Sa totoo lang, taga-Lebanon ako, kaya may Phoenician kaming background bilang mga mandaragat. Hindi ba totoo na mula pa noon, umaasa ang mga marinero sa paniniwalang sumisikat ang araw sa silangan at lumulubog sa kanluran? Ngayon, ang unang larawan ay ang unang kwento, di ba? Isang lalaki ang nabubuntis. Ang pangalawang larawan na nakikita mo ay isang sumasayaw na hyena at inabot ako ng matagal bago ko nahanap ang larawang ito. Pero makikita mo mamaya kung bakit ito mahalaga. Doon, gumamit siya ng isang sangay ng postmodernismo na tinatawag na deconstructionismo. At para sa inyo na nag-aral ng ganitong klaseng kalokohan sa Universidad ng Tel Aviv at sa iba pang mga departamento ng walang kwenta, iyon ay si Jacques Derrida. Ang wika ang bumubuo ng realidad, walang realidad sa labas nito. Ginamit niya ang mekanismong iyon at tinanong, ano ang ibig mong sabihin sa silangan at kanluran? At ano ang ibig mong sabihin sa araw, ang tinatawag mong araw? Baka tawagin ko yung sumasayaw na hyena. Sabi ko, sige, sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran ang sumasayaw na hyena, sabi niya. Hindi ko na nilalaro yan ngayon. Bakit ko pa kinukwento ito? Dahil isa itong graduate student sa isa sa mga nangungunang, tiyak na nangungunang universidad sa Canada at isa sa mga pinakamahusay na universidad sa buong mundo. Ano kaya ang kalalabasan ng buhay niya kung ganito ang training niya na pwede siyang umupo kasama ang professor? Hindi tayo magkasundo sa Venn diagram ng kahulugan na babae lang ang nagdadala ng anak sa sexually reproducing species. Mayroon ding bagay na tinatawag na araw. Nauuwi lang ito sa terorismong intelektual at nihilismo. Iyan ang makikita mo pagkalipas ng mahigit 20 taon at pag-uusapan ko pa yan mamaya. Nandoon na ang mga babala 25 o 30 taon na ang nakalipas para sa mga gustong magbigay pansin. Ito ang ilan pang mga parasitikong ideya o mga ideyang parang sakit na pinag-uusapan ko at makikita mo maya-maya kung bakit ko sila binanggit. Ang figura sa itaas ay tinatawag na tabula rasa, Latin ng walang laman na pisara. Hindi ito pinaniniwalaan ng karamihan sa mga social na siyentipiko na ipinanganak tayong tabula rasa o walang laman ang utak. Walang mga biolohikal na imperatibo na humuhubog sa ating mga instinct, kaya walang biolohiya. Yung nagpapakatao ay pag-angat natin sa biolohiya, tama? Socialization lang ang nagtuturo sa mga batang lalaki na maglaro ng baril at track at sa mga batang babae na maglaro ng mga laruan. Ito ay panlipunang construction na tinatawag na social constructivism. Ngayon, kung gusto mong tutulan ang posisyong ito, tandaan mo, alam mo, ginugol ko ang aking karera sa pagpunta sa mga forum kung saan magiging napaka-hostile ng mga tao sa sasabihin ko. Huwag mo munang pansinin tulad ng tungkol sa Islam, mamaya na yon. Pero kahit sa siyentipikong trabaho ko, parang kabaliwan para sa karamihan ng social scientists na ipakilala ko ang evolutionary biology at pag-aralan ang ugali ng tao. Nagpapakatao tayo dahil kaya nating lampasan ang ating biolohiya,
na mahalaga para sa aso, zebra at lamok. Pero sigurado, Profesor, hindi mo naman sinasabi na ang mga consumer ay ginagabayan ng kanilang biolohiya? Hindi, yan mismo ang sinasabi ko. Tanga, sige, ngayon, bakit ko ginagawa ito? Mga totoong patalastas ito mula sa isang progresibong kumpanya ng laruan na nagpapakita ng pagpapalit ng papel ng kasarian. Ang batang lalaki ay naglalaro ng manika at ang batang babae ay naglalaro ng baril. Ang ideya ay kaya kang turuan ng tamang pag-uugali ng mga nagmemerkado ng laruan dahil ipinanganak kang walang laman ang isipan. Kung gusto kong hamunin ang posisyong ito, paano ko gagawin? Ibig kong sabihin gusto kong isipin. Marami kang matutunan sa bawat slide pero ang susunod ay pinakamahalaga. Dahil itinuturo nito sa iyo kung paano ipagtanggol ang isang posisyon. Isa itong napakalakas na kasangkapan sa epistemolohiya, kaya tinawag ko itong nomolohikal na network ng pinagsama-samang ebidensya. Alam kong mahirap bigkasin kaya ipapaliwanag ko. Makikita mo sa gitna ang posisyong gusto kong ipagtanggol na hindi. Ang kaibahan ng kasarian sa pagpili ng laruan ay hindi natutunan kundi may biolohikal na basehan at likas na bahagi. Kung gusto kong ipakita sa inyo yon, paano ko dapat ipresenta ang ebidensya na malinaw na ang position ko ay ang patayo. Kaya ang gagawin ko ay bubuo ako ng isang nomolohikal na network ng maraming magkakaibang linya ng ebidensya na lahat ay tumutukoy sa katotohanan ng posisyong ito. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Hindi ko gagawin ang buong network. Pero sana ay maipakita nito sa inyo ang uri ng disiplina na maaari ninyong gamitin kapag gumagawa kayo ng argumento kahit pa sa harap ng mga napaka-kontrang tagapakinig. Kaya tingnan ninyo ang nasa itaas sa gitna. Maaari kitang bigyan ng datos mula sa iba't ibang species gaya ng vervet monkey, rhesus monkey at chimpanzee. Ipinapakita na kahit sa loob ng kanilang species, ang mga sanggol ay may parehong kasarian na espesipikong kagustuhan sa laruan tulad ng mga sanggol na tao. Binabasag niya ang argumento ng social constructivist pero hindi ako titigil doon. Mabibigyan kita ng datos mula sa developmental psychology kung titingnan mo ang nasa kaliwang itaas na nagpapakita na ang batang sanggol ay masyadong bata para ma-socialize. Ayon sa definition, pipiliin ko ang mga batang wala pa sa cognitive developmental stage para ma-socialize at ipapakita ko sa iyo na may sex-specific na paboritong laruan na sila. Kaya, tinatanggal ko ang posibilidad na ito'y gawa ng social construction na bumabasag sa argumento ng social constructivist. Pero hindi pa ako dito titigil. Kung titingnan mo sa itaas na kaliwa, isa mula sa clinical endocrinology, isang larangan ng pediatric medicine. Mari kong ipakita sa iyo na ang mga batang babae na may congenital adrenal hyperplasia, isang endocrinological disorder na nagpapalalaki ng mga kilos ng mga batang babae. Ano sa tingin mo ang nangyayari sa mga laruan ng ganitong mga bata? Katulad ba ito sa mga batang lalaki? Maaari kitang bigyan ng datos mula sa mga hindi kanluraning lipunan, mula sa Sub-Saharan Africa, mula sa gitnang Africa na walang kinalaman sa kanluran kung saan ipinapakita rin nila ang parehong kasarian na paborito sa laruan. Baka sabihin mo, maganda lang yan dahil sa bagong datos. Huwag mag-alala, tingnan mo yung ibabang kanan. Maaari rin kitang bigyan ng datos mula sa sinaunang Gresya at sinaunang Roma na nagpapakita niyan. Ang mga batang maliit na inilalarawan sa mga monumento sa sementeryo ay ipinapakitang naglalaro ng parehong mga laruan na pangkasarian na nakikita natin ngayon sa Herzalia. Nangahulugan ito na may datos akong nakuha mula sa iba't ibang kultura, species, panahon at disiplina na lahat ay nagpapakita ng katotohanan ng sentrong posisyon na yon. Kaya hindi ko kailangang sumigaw ng mas malakas kaysa sayo, hindi ko kailangang maging hysterical, hindi ko kailangang tawagin kang racist or sexist. Kailangan ko lang ng epistemological na disiplina para buuin ang network na yon. Good luck kung gusto mong makipagdebate sa akin. Kaya tinatanong ng iba, bakit hindi ka naka-cancel? Mas marami kang sinasabing controversial bilang profesor kaysa sa ibang profesor. Nabuo ko na ang nomolohikal na network
Kaya kapag sinabi kong hindi relihiyon ng kapayapaan ang Islam, maipapakita ko ang network na sumusuporta dito. Ako ay napakadisiplina. Alam ko ng eksakto kung ano ang alam ko at kung ano ang hindi ko alam. Kaya sa inyong lahat, anuman ang ginagawa ninyo sa buhay. Kapag natutunan ninyo ang epistemolohikal na kasangkapang ito, makakatulong ito sa paghimok ng tao. Sige, magbibigay ako ng kaunting paliwanag tungkol sa irrasyonalidad kasi marami sa mga parasitikong ideya, tama? Ang paniniwalang ang lalaki ay maaring magkaanak at magregla ay irrational. Bibigyan ko muna ito ng konteksto. Makikita ninyo sa ibaba na sina Daniel Kahneman at Amos Tversky ay Israeli na psikolohista. Nag-aral ako ng doktorado sa psikolohiya ng paggawa ng desisyon, kaya talagang kabilang ako sa tradisyon ng dalawang ginoong ito. Ipinakita nila sa pananaliksik ang axiomatic irrationality na ayon sa mga klasikong ekonomista, kailangan sundin ng tao ang ilang aksiyoma para maging makatuwiran. Kung hindi natin ito ginagawa, nagiging irrational tayo. Halimbawa, kung mas gusto ko ang sasakyan A kaysa sa sasakyan B at kung mas gusto ko ang sasakyan B kaysa sa sasakyan C, dapat ay mas gusto ko rin ang sasakyan A kaysa sa sasakyan C. Iyan ang transitivity axiom. Pag nilabag ko ito, nagiging axiomatical na irrational ako. O kung sasabihin ko sa iyo na ang burger na ito ay 70% walang taba, o bibigyan kita ng eksaktong kaparehong paglalarawan, ito ay 10% taba. Pareho lang ang 70% walang taba at 10% taba. Dapat pareho ang paghusga ko, pero pinatunayan ni Kahneman at Tversky na hindi. Depende sa kung paano mo ipresenta ang eksaktong parehong bagay, magkakaroon ng pagbabago ng gusto ang mga tao at iba pa. Tinatawag itong axiomatikong rasyonalidad dahil naglalagay ka ng mga aksiyoma sa tamang kilos ng tao. Kung rational sila pero nilalabag ito, nagiging irrational sila. Ngunit ang irrasyonalidad na nakita ko sa mga universidad ay mas malawak kaysa sa ganitong makitid na anyo. Kapag naniwala na ang mga tao na may 873 o higit pang kasarian at hindi lang 2, hindi mo na pinag-uusapan ang lohikal na irrasyonalidad. Mas malaki pa ito kaysa rito, kaya napupunta tayo sa parasitikong isipan. Sa totoo lang, lumabas ito nung nakaraang taon sa Hebreo, naging matagumpay, at ngayon may usapan na baka makuha. Ang suicidal empathy sa Hebreo, ganun din. Kaya napunta tayo sa dalawang librong ito. Marami na akong naisulat pero ito lang ang konektado sa usapan natin. Dahil sila ang 1-2 punch at hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit. Para sa akin, para maagaw ang iyong tamang pag-iisip, kailangan ko lang gawin ang dalawang bagay. Pareho tayong nilalang na nag-iisip at nakakaramdam. Hindi lang isa, tama? Nag-evolve tayo na may kognitibo at emotional na sistema. Tinutukoy ng parasitikong isipan ang nangyayari kapag naparasitize ang iyong kognitibong sistema. Pinupunan ng suicidal empathy ang kwento sa pagpapaliwanag ng nangyayari kapag naparasitize ko ang iyong emotional na sistema. Pag nakuha ko na ang dalawang sistema, tanga ka na talaga. At kaya kitang mapasabi ng kahit anong gusto kong ipasabi sa iyo. Tulad ng nakita natin at ang malaking bahagi ng mga patakaran sa loob at labas ng bansa na ipinatutupad ng kanluran ay nagmumula sa pagsasamantala sa parehong emosyonal at kognitibong sistema. At magbibigay ako ng mga halimbawa niyan sa natitirang bahagi ng ating talakayan ngayon. Ipapaliwanag ko kung paano ko naisip gamitin ang parasitikong balangkas na ito. Bilang isang evolutionary psychologist, isa sa mga ginagawa mo ay sinusubukan mong tukuyin kung ano ang tinatawag na homolohiya at analohiya sa ibang mga species. Tandaan ninyo, sinabi ko kanina na ang vervet monkey, rhesus monkey at chimpanzee ay may parehong gender-specific na paboritong laruan gaya ng mga sanggol na tao. Tama? Isa sa mga bagay na gusto kong gawin ay tingnan kung may iba pang mga hayop na parang na-hijack na rin ang kanilang mga utak ngayon. Ang parasitolohiya, para sa inyo na maaring alam o hindi pa alam, ay ang pag-aral ng ugnayan ng host at parasite. Halimbawa, ang bulate sa bituka ay nagpaparasito rito. Pero ang neuroparasite ay isang parasite na kailangang makarating sa iyong utak
binabago ang mga connection ng neurons para mapaboran ang interest ng parasite at magbibigay ako ng ilang halimbawa. Sa larawan, isang wasp ang umaatake sa mas maliit na gagamba kaysa sa gagambang kanyang paparasitahan. Kapag naturok na nito, nagiging parang zombie ang gagamba. Ngayon, dadalhin nito ang gagamba sa lungga nito, ilalagay sa loob ng lungga. Buhay pa ang gagamba pero hindi na makakilos o makareact. Pagkatapos, ilalagay nito ang mga itlog sa gagamba at pagkatapos kakainin ng mga supling ang gagamba habang buhay pa ito. Sa totoo lang, ang political correctness ay parang sapot ng gagamba. Lahat tayo'y tahimik na naglalakad papunta sa bangin ng kabaliwan. Oo, ang mga lalaki rin ay pwedeng magregla, ang mga lalaki rin ay pwede. Sigurado alam ko ito. Ito ay progresibong biolohiya. Lalaktawan ko na lang lahat pero pupunta ako sa isa. Maraming magagandang halimbawa pero piliin ko na lang ang isa na naging viral tulad ng karamihan sa mga termino ko. May ilan sa inyo na narinig akong nagsabi ng, tingnan mo itong wood cricket Jew, kaya ipapaliwanag ko ito. Ang wood cricket na nakikita ninyo sa ibabang kanan, ayaw talaga nito ng tubig. Ayaw nitong magkaroon ng kahit anong kinalaman sa tubig. Pero kapag ang wood cricket ay napestihan ng hairworm, isang uri ng brainworm, kailangan ng brainworm ng hairworm na tumalon ito ng masaya sa tubig. Masayang magpakamatay para matapos ng hairworm ang kanyang reproductive cycle dahil hindi niya ito matatapos kung wala siya sa tubig. Makikita mo ngayon na marami sa mga pulisya ng kanluran ay parang wood cricket pati na rin ang marami sa mga Hudyo. Para sa Hamas, tinatawag nilang wood cricket Jews ang mga iyon, tama? At magbibigay ako ng mga halimbawa niyan. Ano ang suicidal empathy? Babalik muna ako dito. Itong kurba na ito, itong inverted U, ipinaglalaban ko na ito ang pinakamahalagang kurba na maari mong pag-aralan kung gusto mong mamuhay ng isang buhay na lubos na umuunlad. Gusto ko sanang ako ang nakadiskubre nito, pero ipinaliwanag na ito ni Aristoteles 2,000 taon na ang nakalipas bilang golden mean. Ang kulang ay hindi maganda, ang sobra ay hindi rin maganda, at karamihan sa buhay ay tungkol sa paghahanap ng tamang balanse. Pero ang natuklasan ko ay ang universal na batas na ito ay naaangkop sa napakaraming iba't ibang mga bagay. Sa antas ng selula, sa antas ng individual, sa antas ng organismo, sa antas ng population, sa antas ng ekonomiya. Ang patakarang ito na kapag kulang, hindi maganda, kapag sobra, hindi rin maganda, at ang tamang balanse ang pinakamainam ay naaangkop sa napakaraming bagay. Ganon din kapag empatiya ang usapan. Marami nang gumagawa ng negatibong artikulo tungkol sa akin kahit nitong nakaraang linggo pa lang naging available sa pre-order ang libro. Nagamitin ko dito ang Hudyo na pagkakonsensya. Hindi ako naningil kahit piso para gawin ito, kahit na madalas malaking halaga ang bayad dito. Pero ito ang inaasahan ko sa pagtatapos ng araw na ito. Pupunta kayo sa isang maliit na lugar na tinatawag na Amazon, titigil na kayong maging kuripot na gago. Oo, dahil nakatipid ako ng 40,000 pesos sa inyo at pipindutin ninyo itong maliit na tinatawag na pre-order. Para paglabas ng libro ko, mapupunta lahat ng pre-order sa unang araw ng benta. Baka maging number 1 ito sa New York Times bestseller. Ang dahilan kung bakit mahalaga yon ay dahil talaga namang kapag sa umpisa pa lang ay number 1 ka na, parang nagiging avalanche na ito at doon mo talaga maipapakalat ang mensahe. Sige, marami talagang nagsabi niyan. Ang Hudyo na intelektual sa likod ni na Donald Trump at Elon Musk, ako raw ay nagtatangkang lumikha ng madilim na mundo kung saan mawawala ang empatiya. Wala akong ginagawang ganoon. Ang empatiya ay isang napakagandang birtud na dulot ng evolusyon. Para maging isang social na uri ng nilalang tulad natin, kailangan nating maging maempatiya. Halimbawa, ang theory of mind na bahagi ng kognitibong empatiya ay ganon.
Sa pakikipag-usap, dapat nating ilagay ang sarili sa isip ng kausap para maganda ang usapan. Kadalasan, ang mga batang may autism ay hindi pumapasa sa theory of mind test. Kaya isa itong paraan para ma-diagnose sila dahil madalas hindi nila ito naipapasa. Ang empatiya, kapag sapat at tama, ay mahalaga. Kapag kulang o walang empatiya, tawag ba sa'yo psychopath? Ngunit sa kabilang dulo ng kurba, nasa naman ang tinatawag na suicidal empathy. Habang naglalagay ako ng gasolina sa kotse, umiiyak ako dahil alam kong produkto ito ng pagsasamantala sa inang kalikasan. Habang pinupuno ko ito, pinagmamasdan ko sina Noble Muhammad, Mahmoud at Ahmad na bagong dating mula sa Al-Qaeda summer camp sa Kabul. Hindi makatarungan at malupit na hindi sila payagang mamuhay ng payapa kasama natin. Alam kong hindi makatarungan ipaglaban na ang Islam ay iba pa kundi isang napakagandang mapayapang relihiyon. Laging masama ang hindi pagiging maunawain. Ang sobrang pag-unawa sa maling panahon, maling dami at maling tao ay nagdudulot ng suicidal empathy. Kaya tatalakayin ko pa ito ng mas detalyado. Ibahagi ko kung paano ko naisip ang ideyang ito. Ang obsessive-compulsive disorder ay obsessive-compulsive disorder para sa hindi nakakaalam. Oo, mabigat na psychiatric disorder ito at ipapakita ko kung paano nauugnay ang obsessive-compulsive disorder sa suicidal empathy sa isang tiyak na paraan. Normal at adaptive lang ang pag-scan ng paligid para sa banta, tama? Halimbawa, kung may gusto magpakilala sa akin ngayon, nakita kong 5 oras kang bumahing sa kamay mo bago mo ako kinamayan. Pagkatapos kitang kamayan, tatandaan kong tumakbo agad sa banyo para maghugas ng kamay para hindi ako mahawa sa sipon mo. Kaya may malinaw na evolutionary dahilan ang pag-scan ng paligid para sa banta. Ano ang walang evolutionary na dahilan? Araw-araw, 8 oras akong naguhugas ng kamay sa mainit na tubig kaya natatanggal ang balat ko. Hindi ako makapasok sa trabaho. Natanggal ako sa trabaho dahil sa paulit-ulit na obsessive-compulsive disorder, kaya ang warning flag na normal sa walang obsessive-compulsive disorder tumataas. Inaayos mo, bumababa ito tapos tuloy ka sa araw mo. Sa palagay ko, ganito rin sa empatiya. Ang empatiya, kung tama ang gamit, ay may malinaw na saysay ayon sa evolution. Kapag sobrang aktibo ito, nagdudulot ito ng malalaking trahedya tulad ng sakanluran. Iyan ang theoretical na balangkas. Hindi ko na ibibigay ang halimbawa pero pareho lang ang ideya. Kaya sinasabi ko na para sa mga nakakakilala sa kasaysayan ng Hapon, ang mga Hapon ay talagang isang kultura ng dangal at hiya. Malapit ito sa kulturang Arab kung saan mahalaga ang pag-save ng muka at ang pagkawala ng dangal ang pinakamasama. Kaya sa tradisyon ng mga Hapon na samurai, kapag ikaw ay gumawa ng isang bagay na nagdulot ng kahihiyan sa iyo, ang tanging paraan para mapawi ang kahihiyang iyon ay ang mag-commit ng seppuku or ang paglalaslas ng sariling tiyan. At iyon lang ang paraan para maibalik ko ang aking dangal. Kaya sinasabi ko na ang kanluran ay parang gumagawa ng sibilisasyong seppuku. Tayo ay masasamang puting mananakop na transphobic, Islamophobic, inagaw natin ang lupa ng mga katutubo, parusa sa sarili, parusa sa sarili. Ang tanging paraan para mapawi ko ang aking pagkakasala sa pag-iral ay ang mag-commit ng sibilisasyong seppuku. Ginagawa mo yon sa hindi balanseng empatiya, kaya nagiging mapanirang empatiya. Kanina, nabanggit ko ang tungkol sa mga Hudyo na parang kuliglig. Naalala ko rin na may isang Hudyo mula Czech Republic na sumulat ng sikat na aklat na ang Metamorphosis. Isang binatang lalaki na dating tao ang nagising isang araw bilang insekto. At ngayon, makikita natin kung ano ang mangyayari habang kailangang makisalamuhan ng kanyang pamilya sa kanya kapag hindi na siya isang tao. Yung mga Hudyo na kahoy na kuliglig na nabanggit ko ay ganitong klase ng metamorphosis at babalikan ko pa ito mamaya. Kaya tingnan natin ngayon ang ilang kahoy na kuliglig. Queer para sa Palestine, kaya di ko na kailangang sabihing galing kayong lahat Tel Aviv. Ang Tel Aviv ay isa sa pinaka-queer-friendly na lugar sa mundo tulad ng Montreal, New York,
at San Francisco. Ang Tel Aviv ay isa sa pinaka-lesbian, gay, bisexual, transgender, queer-friendly na lipunan. Kaya meron tayong Tel Aviv o meron tayong marangal at magandang lungsod ng Gaza ngayon. Kung queer ako, saludo ako sa iyo at ipinapakita ko ang sarili ko gamit ang aking queer na pagkakakilanlan. Dapat ba akong sumuporta sa lugar na magpaparangal at magdiriwang sa akin gaya ng Tel Aviv o pumunta sa lugar kung saan ako narito para ipaalam sa iyo? Nakapag-imbento sila ng 100% epektibong conversion therapy program. Ito ay isang gravity-based na conversion therapy program. Itatapon ka namin mula sa pinakamataas na bundok o gusali at doon matatapos ang pagiging queer mo. Ganyan talaga ang mga wood cricket na queer, sobrang progresibo nila, o kaya naman si wood cricket Jewish Anna Epstein na sobrang progresibo sa Boston University. 2 linggo matapos ang ika-7 ng Oktubre, nahuli siya sa telepono. Tinatanggal niya ang mga poster ng 3, 4 at 6 na buwang gulang ng mga nakakadiring Zionistang tao ng henosidyo, yung mga 3 buwang gulang na bata na sila mismo raw ay mga gumagawa ng henosidyo. Tama ba? Nang nahuli siya, sabi niya, hindi mo pwedeng sabihing mapuot ako, Hudyo ako. Ganun pala ang wood cricket. Kung nasa Nova Music Festival siya, hindi siya maililigtas ng pagiging progresibo niya sa nangyari sa daan-daang tao. Sige, ito ang ibig sabihin ni Gabor Mate. May nakakakilala ba sa kanya? Ang tinuturing na ama ng wood, siya ay isang nakaligtas sa Holocaust, kagaya ko rin, isa akong nakaligtas sa Holocaust. Noong 1943, spermatozoa pa lang ako sa bayag ng tatay ko. Ako rin, hindi lang ako nakaligtas sa digmaang sibil sa Lebanon, kundi pati rin sa Holocaust. Dahil si Gabor Mate ay Hudyo at Holocaust survivor, kaya ko nasabi yan. 6 na buwang gulang siya nang ilipat mula sa isang pamilya sa iba, kaya tiyak na hindi siya Holocaust survivor. Para masabing nakaligtas ka, kailangan mong maging mulat at may kamalayan sa mga nangyari. Ang mga sanggol na 6 na buwang gulang ay wala pa niyan. Pero ginagamit niya iyon bilang sandata para sabihing ako ay Hudyo, isa akong nakaligtas sa Holocaust. At nandito ako para kumpirmahin na walang sinabi ang mga Nazi sa IDF, sila ang tunay na mga Nazi, at pwede mo akong pakinggan. Isa akong doktor na eksperto sa trauma. Ang trauma ko noong digmaang sibil sa Lebanon noong bata ako, dapat sana'y naging dahilan para maging psychopath ako. Kahit ganoon, hindi naman ako lumaking addict sa crystal meth, kaya kamukha talaga ng wood cricket ang taong ito. And para malaman mo, hindi lang Hudyo ang pwedeng maging wood cricket. Meron tayong isang napaka-progresibo laban sa rasismo at feministang Norweganong lalaki na ginahasa at inabuso ng isang imigranteng Somali sa Norway. Ngayon ang mga Norwegan ay napakabait at maunawain, kaya hindi sila naniniwala na dapat ikulong ng matagal ang mga gumagahasa ng kapwa lalaki. Sobrang lupit noon, kaya matapos ang maikling sentensya niya, ide-deport na siya. Itong lalaki na ginahasa ng kapwa niya lalaki ay sobrang lungkot, sobrang nasaktan. Bakit? Dahil yung lalaking nanggahasa sa kanya ay ipapadala na ngayon sa Mogadishu. Doon, hindi niya magagamit ng lubos ang kanyang potensyal. Narito ako ngayon para ipaliwanag na ayon sa evolutionary psychology, hindi natin na-develop ang emotional na sistema para makiramay sa mga nanggahasa sa atin. Narito pa isang halimbawa, naputol ang pamagat pero hindi ito mahalaga. Amanda Kijera ang pangalan ng tao kung gusto ninyong hanapin. Isa siyang puting babae na inialay ang kanyang buhay sa paglaban sa mga stereotype laban sa mga itim na lalaki. Hindi ito totoo. Walang datos na sumusuporta sa kahit anumang ganyang bagay. Ang sinasabing karahasan mula sa mga itim ay hindi totoo, iyon ay puting supremasya lang. Kaya pumunta siya sa Haiti para labanan ang kwento na ang mga itim na lalaki ay maaring maging marahas. Isang itim na Haitian ang nagdala sa kanya sa bubong at paulit-ulit siyang ginahasa buong gabi. Habang ginagahasa siya, may sinabi siya sa lalaki,
Hindi mo ba alam na ako mismo ay taga-suporta ng Black Lives Matter? Hindi mo ba alam na ako mismo ay scholar ni Malcolm X? At isipin mo, hindi pa rin siya tumigil sa ginawa sa kanya. Pero tinapos niya ito sa sabi niya, ito ay eksaktong sipi mula sa artikulong inilathala niya, na kinilala niya na noong ginagahasa siya nito, siya pa raw ang nabibiktima ng puting supremasya. At nagpapasalamat pa siya sa karanasang iyon dahil itinuro raw nito sa kanya na kapag ginahasa siya ng isang itim na lalaki, ipinapakita nito na ang puting supremasya ay isang napakadelikadong realidad. Yan ang hindi ito biro ko, totoo ito, totoong tao ito. Paramihin mo ang ganitong klasing baluktot na pag-iisip sa lahat ng ating mga politiko at makukuha mo talaga ang mga kalokohang nakikita mo. Tuloy tayo. Hindi patas para sa akin. Mahalagang iangkop ang mensahe sa mga taong kausap upang maging mahusay na tagapagsalita. Gusto kong magbigay ng halimbawa mula sa inyo na maaari ninyong ipagmalaki. Ipinapakilala ko sa inyo si Tal Nitsan, dating doctoral na estudyante. Alam niyo ba ang kaso ni Tal Nitsan? Sige. Si Tal Nitsan ay ginagawa ang kanyang doctoral na pag-aral sa Hebrew University at isa siyang wood cricket na Hudyo. Gusto niyang patunayan sa kanyang doctoral dissertation na malawak ang panggagahasa ng IDF sa mga babaeng Palestino, parang orgy na raw. Lumabas siya at nagtipon ng datos, hindi lang sa IDF Bureau kundi pati kinausap ang mga Palestino at iba pa. Hindi siya nakahanap kahit isang kaso ng panggagahasa ng IDF sa isang babaeng Palestino. Tandaan, ang hypothesis niya ay makakahanap siya ng maraming kaso ng panggagahasa. Sa tingin mo ba nagdulot iyon sa kanya ng epistemolohikal na kababaang loob at sasabihin mukhang napasinungalingan ang hypothesis ko? Yun ang conclusion niya. Basahin o pakinggan mo na lang ang sinabi ko, sabi niya. Kahit isang sundalo ng IDF ay hindi daw manggagahasa ng babaeng Palestino. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang pagde-dehumanize sa mga babaeng Palestino na parang hindi sila karapat-dapat gahasain. Kaya kung ginahasa ko lahat ng babaeng Palestino, isa akong masamang Zionista. Kahit wala akong ginahasang babaeng Palestino, masama pa rin akong Zionista. Premise ito na hindi mapapatunayan o mapapasinungalingan. Sige, ituloy natin sa ibang halimbawa, hindi lang tungkol sa Israel. AI na ang mundo ngayon, puro tungkol sa AI na lang ang naririnig mo. Ganito ako, undergrad ko ay computer science at matematika. Nag-aral kami ng AI noong 1985. Ngayon, AI na ang mainit na usapan. Sa Universidad ng Waterloo sa Canada ito. Ang Universidad ng Waterloo ay katumbas ng Caltech o Massachusetts Institute of Technology or ng Technion dito, tama ba? Nangunguna ang universidad sa engineering at computer science kaya seryoso sila sa AI nila. By the way, literal na screenshot ang mga ito, tama? Hindi ako ang nag-i-edit, hindi ako ang naglalagay ng sarcasm ko. Ito ang actual na anunsyo ng pinakamataas na chaired professorships sa AI sa Universidad ng Waterloo. Handa ka na? Babasahin ko ito para sa iyo. Ito ay noong nakarang taon. Posisyon 1. Sa lahat ng larangan ng artificial intelligence, tanging mga sumusunod na tao lang ang pwedeng mag-apply upang tayo'y manguna sa pananaliksik sa artificial intelligence. Dapat ikaw ay isang taong nagkikilala bilang babae, kaya ang mga babaeng may-ari at bayag ay maaring mag-apply. Maaari kang maging transgender, gender fluid, non-binary, or two-spirit. Ito ang top engineering school sa Canada. Nung sinasabi ko sa kanila, 25 taon na ang nakalipas na magkakaproblema ito, sinasabi nilang sobra akong magpalaki ng bagay at kalokohan lang daw iyon. Sinabi ko sa Departamento ng Humanidades, hindi. Ang sinimulan dito ay babalik at aabot din sa engineering, matematika at medisina. Nakakalabas ang virus sa laboratorio at yan ang nakikita natin. Ito ay sa Universidad ng Concordia sa Canada. Ang nasa itaas ay bahagi ng 5 taong misyon ng universidad.
Ang una sa misyon na iyon ay ang gawing katutubo at alisin ang kolonyalismo sa bawat disiplina sa unibersidad. Kung di mo alam ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, mas mabuti na di mo rin malaman. Paano ka matututo mula sa iyong mga katutubong nakatatanda kung nag-aaral ka ng evolutionary psychology? Paano matututo sa queer na matematika? Ang bawat propesor, anuman ang disiplina, ay dapat humanap ng paraan para i-decolonize at gawing makakalikasan at makakultura ang curriculum at pagtuturo kung tapat siya sa layunin ng institusyon. At isang halimbawa niyan ay nasa ibaba rito. Alam kong malamang hindi mo ito mababasa, kaya ipapaliwanag ko na lang. May ilang mananaliksik na nanalo ng 5 taong grant para gawing makakultura ang pag-aaral tungkol sa liwanag. Kaya ang pisika ng optika, alam mo, maraming sikat na siyentipiko, may ilan na nanalo pa ng Nobel Prize, ang nag-aral ng mga katangian ng optika, mga pisikal na katangian ng liwanag. Aparente, nadungisan daw sila dahil sa orihinal na kasalanang dermatolohikal, pero kung isasama ang kaisipang katutubo sa pag-aaral ng liwanag, lahat tayo ay makikinabang. Nangyayari ito sa ika-21 siglo sa isa sa mga nangungunang unibersidad sa Canada. Sa Kabanata 6 ng The Parasitic Mind, ipinakilala ko ang ostrich parasitic syndrome. Para sa di nakakaalam, hindi talaga ito ginagawa ng ostrich. Ginamit na itong metapora sa pag-iwas sa realidad sa pamamagitan ng pagtatakip ng ulo sa buhangin. Kaya hayaan ninyong banggitin ko ang isang bagay na tiyak na mahalaga sa inyo, lalo na sa inyong lugar. Kaka-update ko lang nito, madalas kailangan ko itong i-update kada ilang araw. Dahil ang mga mararangal na Muslim ay mahusay sa mapayapang pakikilahok sa terorismong Islamiko. Ito ay mas mababang tantiya, may ibang database na mas mataas ang bilang, kaya ang numero kong ibinibigay ay konserbatibo. Kaya ang particular na database na ito ay may 48,782 atake ng terorismong Islamiko mula noong 11 pa lang sa halos 70 bansa, halos 50,000 atake. Pinagsama-sama ang iba't ibang relihiyon na hindi mo mabilang sa daliri. Tama? Kaya iisipin mo na may datos na pwede nating pagbasehan para makarating sa ganong konklusyon sa kaliwa. Ipinost ko na para sa inyo, hindi ito biro. Ito talaga. Maaari kong ibigay sa inyo lahat ng sanggunian tungkol sa totoong dahilan ng mga teroristang pag-atake ng Islam ayon sa kanluraning palaisip. Hindi ko sasabihin lahat pero babanggitin ko ang ilan sa paborito ko. Alam mo ba na ang teroristang pag-atake ay konektado sa ilang iba pang atake, kabilang ang isang terorista noong 2016? Galing ba sila sa labas ng Brussels, mga teroristang Islamiko? Lumabas, tingnan mo ang ika-4, kakulangan ng sapat na pagkakalantad sa sining. Halimbawa, isa sa mga dahilan kung bakit palagi kong dinadala ang mga anak namin sa mga museo ay para mailantad sila ng sapat. Chagall, Picasso, baka sumali sila sa Islamic State of Iraq and Syria. May direktang koneksyon sa pagitan ng teroristang atake ng Islam, pagpapasabog sa bus, at kakulangan sa exposure sa sining o pang-aasar dahil sa balbas. Kaya naman alaga ko ng husto ang balbas ko. Isang hakbang na lang pwede na akong sumali sa Al-Nusra. At bawat isa. Sa totoo lang, babanggitin ko lang ang isa pang batas tungkol sa pagbabago ng klima. Ipinaliwanag ni Nye, ang science guy, na posibleng may kaugnayan sa solar panel ang teroristang pag-atake sa Bataclan sa Paris na pumatay ng halos 200 katao. Ganyan ang isip ng parasitiko. Kahit dami ng ebidensya, ayaw nilang aminin na posibleng may estadistikal na pagkakaiba sa mga relihiyon tungkol sa paglahok sa pampulitikang terorismo. Hindi pwedeng ganoon para sa ilan sa inyo na maaring alam o hindi alam. Sa nakalipas na 25-30 taon, sabi ng iba mas matagal pa, nandoon na yon. Tinatawag sa magaan na paraan bilang grooming gangs, mga gang, ito ay mga pedophiliang gang rapists sa buong Britanya, mula sa malalaking lungsod hanggang sa maliliit na baryo, at karamihan sa kanila ay mga Pakistani Muslim na naninirahan sa Britanya.
Ngayon tingnan natin ang mga totoong salary ng mga terror at gang rape na iyon. Ito ang actual na mugshot ng 20 lalaki na nahuli. Sa isang maliit na bayan na tinatawag na Huddersfield, marami pang ibang bayan. Babasahin ko lang ang ilang pangalan nila, okay, kasi hindi ko makita kung may pagkakapareho sila. Meron kang sina Irfan Ahmad, Zahid Hassan, Muhammad Kamer, Muhammad Rizwan, Aslam Nahman, Muhammad Wikas, Mahmud Muhammad Irfraz, Muhammad Azim, Muhammad Akram, at iba pa. Nag-post ako sa social media at sinabi, tingnan nyo, wala akong malaking kakayahan sa big data analytics para pagsamahin lahat ito. May tumulong sa akin, may sumagot ng pribado at pampubliko na nagtapos sa tanong, sino talaga ang may sala? Mga Hudyo, napakagaling. Hindi sila nagbibiro, hindi sila sarkastiko, talagang seryoso sila. Paano nila napagpasyahan na kapag 7 Muhammad ang gumahasa sa anak mong babae, sina Mordecai at Moshe pa ang sinisisi? Paano nila naisip yon? Lumalabas na nang hindi natin alam sa bawat bansa sa kanluran na nagpatupad ng open borders at nagpapasok ng mga tinatawag nilang mararangal na tagapagpayaman mula sa Islam, may Hudyo raw na nasa likod nito. Ngayon, hindi na mahalaga kahit mali naman yon. Hindi natin pinapayagang masira ng totoo ang kwento. Isipin mo kung gaano ka-imposible ang ganitong sitwasyon. Kapag nakita mong 3 Muhammad ang gumagahasa sa anak mong babae, hindi mo sila babarilin gamit ang baril. Hinahanap mo si Moshe sa ibang lugar para barilin dahil hindi talaga ang 3 Muhammad ang gumahasa sa kanya, hindi sila ang may sala. May Hudyo sa likod niyan, lalo na para sa isang tulad kong may impluensya. Libo-libo, hindi lang isa o dalawa ang sumusulat sa akin tungkol dyan. Ngayon, yang libo-libong yan ay mga guro, dentista, hardinero mo at iba pa. Kaya may problema talaga tayo ngayon. Pwede ninyong sabihin, alam na namin yan, lahat kami Israeli, pero ngayon lantad na ito sa bawat bayan. Palagi kong sinasabi na namimiss ko na ang magagandang araw nung nasa digmaang sibil ako sa Lebanon. Dahil sa matinding puot sa mga Hudyo na natatanggap ko ngayon at kailangan ko pa ng armadong bodyguard, bakit hindi naman ako nagsasabi ng anumang nakakagalit? Magbigay pa tayo ng mga halimbawa ng mapanirang simpatiya. Ang dahilan kung bakit meron akong litrato sa kaliwa sa Quebec nung patapos na ang COVID epidemic. Marami na kaming datos noon na nagsasabing kalokohan lang ito. Nagpatupad ang gobyerno ng Quebec ng curfew, sinasabi na pagkatapos ng 8:00 ng gabi, hindi mo na pwedeng ilakad ang aso mo. Kaya sa gitna ng malamig na taglamig sa Montreal, sa isang walang taong kalsada sa Montreal, kung nagtatay ang aso mo pagkatapos ng 8:00 ng gabi, hindi mo siya pwedeng ilakad palabas. Dahil baka maikalat mo ang COVID virus kahit wala namang ibang tao, kasi wala namang ibang tao sa paligid. Pero kapag 100,000 mararangal na Black Lives Matter na nagpoprotesta ang nagsama-sama, wala raw posibilidad ng pagkakahawaan. Sabi nila, kapag progresibo ka, may enzyme sa virus na nagpoprotekta laban sa pagkalat nito. Ganyan ang mapanirang simpatiya. Mabait ako sa Matter Black Lives Matter. Ilan pang halimbawa ng mapanirang simpatiya. Yung nasa itaas ay actual na poster na ginawa ng isang lungsod sa Alemanya. Maraming pampublikong swimming pool sa Alemanya ang nakaranas ng biglaang pagtaas ng mga kaso ng sexual na pag-atake ng mga lalaking ang pangalan ay Muhammad. Kaya gumawa ang lungsod ng isang poster na nagsasabing, alam nyo, hindi namin pinapayagan ang sexual na pag-atake at sumpaman, totoong poster ito. Isang babaeng Aleman na pula ang buhok at mataba ang nasa poster na sexual na humahawak sa puwitan ng isang batang itim na may iisang paa lamang. Pwede ko sanang gawing isang pahina lang sa suicidal empathy yung poster na yon, sapat na para sa buong libro. Sige, tingnan pa natin ang ilan pa. Alam mo ba kung ano yung nasa gitna?
huwag mong hawakan ang nono square ko. Kaya sa isang bayan sa Finland, gumawa sila ng isang napaka-astig na viral na video na nagsasabing, huwag mong hawakan ang non-no square ko. Kapag lumapit si Ahmed tapos sabay-sabay kang sumayaw, sasabihin niya, ay hindi ko gagalawin yan, huwag mong hawakan ang non-no square ko. Iyan ang klase ng pag-isip na meron ka kapag na-parasite ka. Tingnan mo yung lalaki sa kanan, tumatanggap siya ng refugee, magiging okay siya doon. Ito ay isang totoong ministro, siya ay tayo ay lahat Muslim, napakabait niya. Lalaki ito na ilang ulit nang naaresto, siguro 75 beses, pero sabi niya hindi patas. Bigyan pa natin siya ng isa pang pagkakataon. Maging mabait tayo sa mga mararangal na kriminal, huwag nating pigilan o arestuhin ang mga palaboy kahit na hindi na makapaglaro ang mga anak natin sa parke. Dahil sa hierarkiya ng empatiya. Mas mahalaga ang suportahan ang mga matagal nang gumagamit ng shabu kaysa dalhin ang mga anak mo sa parke. Isa pang halimbawa, tapos na ako. Ang dalawang nangunguna ay mga kamakailang interaction na naganap sa pamahalaan ng United States. Yung nasa kaliwa ay noong siya ay hukom pa lang noon, ngayon ay isa na siyang mahistrado. Siya ang pinakahuling nadagdag sa United States Supreme Court. Tinanong siya ng senador sa kanan, "Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang babae ngayon? Bakit niya ito ginawa?" Hindi ito para magpakitang gilas o mangasar, kundi bilang mahistrado ng United States, kailangan mong magdesisyon sa ganitong mga kaso tungkol sa lalaki at babae. Pero kung ayaw mong tukuyin kung ano ang bumubuo sa isang babae, gaya ng ginawa niya, tandaan mo ang sagot niya. Hindi ako biolohista o veterinaryo, kaya tulad ng kapag nakakakita ako ng giraffe o aso, hindi ko kayang lutasin ang ganitong kalituhan. Kaya nagdala kami ng malaking giraffe bilang alaga. Akala ko aso yon kasi hindi ko alam, hindi naman ako veterinaryo. Kaya hanggang 15 minuto ang nakalipas, ang 117 bilyong taong nabuhay sa mundo ay totoong pagtataya. 117 bilyong Homo sapiens ang nabuhay sa mundo sa nakalipas na ilang daang libong taon. Sa mga taon, tila kaya nilang harapin ang mahirap na palaisipan kung paano makahanap ng kapareha. Hindi na natin ginagawa iyon, paliwanag ng hukom. Kapag naririnig mo siya sa ilan sa kanyang mga pag-uusap, may isip mong isa siyang siraulo at parang nalobotomize na tanga. Pero dahil siya ay itim, napapatawad na lahat. Panoorin mo yung nasa kanan pagkatapos ng usapan natin. Si Senador Josh Hawley ito na may kausap na gynecologist, kaya isa siyang doktor na dalubhasa sa mga issue sa reproduktibo ng mga babae. 11 beses niya siyang tinanong, pwede bang mabuntis ang mga lalaki? Tumanggi siyang sumagot. Iyan ang bunga ng parasitikong pag-iisip at mapanirang simpatiya kapag wala ka ng kumpiyansa para magsabing, anong klaseng katarantaduhang tanong yan? Siyempre, alam ko na hindi kayang magdalang tao ng mga lalaki. At yung mga nasa ibaba, dagdag halimbawa lang. Ito ay isang aklat na isinulat ng isang itim na propesor kung saan ipinaliwanag niya na ang ideya na hindi malusog ang pagiging overweight ay malalim na nakaugat sa white supremacy. Naging problema sa akin na matapos ang soccer career ko, sobrang pumayat ako, tapos bigla akong tumaba at nawala ulit ang timbang ko. Hindi ko alam bakit. Yan ang palatandaan na neo-Nazi ako. Pagkatapos, yung nasa kanan ay isa pang itim na professor na mukhang queer o trans din. At sinabi niya talaga na ang pagkakaroon ng mga anak sa mundong puno ng transphobia at climate change na mas naaapektuhan ang trans na taong may kulay, tila tinatarget pa ng mga tsunami ang mga trans na tao. Meron na siyang theoretical na balangkas kung bakit mali talaga para sa mga tao ang magkaanak. Ngayon, ang pangunahing instinct ng tao na mabuhay at magparami ay tinuturing ng panggagahasa kay inang kalikasan. Kaya sa huling slide, paano natin maililigtas ang kanluran? Basahin ko ito para sa inyo. Una, itaguyod ang kaalamang hindi hinahadlangan ng ideolohiya. Walang ipinagbabawal na kaalaman kung ito ay nakuha sa siyentipikong paraan.
Halimbawa, madalas iwasan ng tao ang pananaliksik sa pagkakaiba ng kasarian dahil sa takot. Paano kung malaman natin na mas magaling ang mga lalaki sa gawaing ito kaysa sa mga babae? Diyos ko, huwag mo sanang ilathala yon. Pero kung malaman mo na mas magaling ang mga babae kaysa sa mga lalaki, ilathala mo yon ng buong pagmamalaki. Kung mas mabigat binubuhat ng lalaki sa bench press kaysa babae, huwag mo daw ilathala. Iyan ay lalo lang nagpapalaganap ng seksista at patriarchal na stereotype. Pangalawa, ang kalayaan sa pagsasalita, pagsasaliksik at paghahanap ng katotohanan ay mga deontolohikal na prinsipyo. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng deontological, ito ay isang absolutong pahayag. Kaya kung sasabihin kong hindi kailanman tama ang magsinungaling, iyon ay isang deontological na pahayag. Ang pagsasabing okay magsinungaling para di masaktan ang damdamin ng iba ay consequentialist na pahayag. Sa karamihan ng bagay, pwede ang consequentialist, pero sa kalayaan sa pagpapahayag, dapat deontological ang prinsipyo. Hindi mo pwedeng sabihing naniniwala ka sa kalayaan sa pagpapahayag, pero dapat hindi nasasaktan ang damdamin ng iba dahil consequentialist ka na nun. Numero 3, ang makatarungang lipunan ay nakabatay sa meritokrasya, hindi tayo parang langgam na social. Bakit ko nasabi ang langgam? Kilala niyo ba si Edward Osborne Wilson? Si Edward Osborne Wilson, isang Harvard biologist na kamakailan lang pumanaw, ay nag-aral ng social na langgam. Yung mas social na langgam ay parang komunista. Bakit? Sa lipunan ng mga social na langgam may reproduktibong reyna, may dalawa pang uri ng kasapi na madaling mapagpalit-palit. Tinatawag silang mandirigmang at manggagawang langgam, kaya sosyalista ang mga langgam, hindi komunista ang mga tao. Ang ilan sa atin ay mas matangkad, mas pandak, mas matatag, mas masipag, mas tamad, mas masigasig, mas mahiyain. Kaya tayo gumagawa ng mga hierarkiya. Kaya nabigo ang komunismo saan man ito sinubukan dahil ito ay literal na laban sa likas na ugali ng tao, laban ito sa phylogenetic na kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya sinusubukan mong ipataw ang isang estrukturang panlipunan na salungat sa ating likas na pagkatao. Palagi itong mabibigo. Meritokrasya, mabubuting social na langgam, hindi ang numero 4. Ipinagmamalaki at walang pag-alinlangan. Pasensya na, nakasulat ito ng may pag-alinlangan. Ibig kong sabihin, ipaglaban at ipagmalaki ang mga pagpapahalaga ng kanluran. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo. Numero 5, hindi magkapantay lahat ng kultura at relihiyon. Ito ay nagmumula sa cultural relativism. Ang cultural relativism ay isang relativistic na position ayon dito. Sino ka para husgahan ang paniniwala at gawain ng ibang lipunan? Kung gusto nilang putulin ang klitoris ng batang babae, manahimik ka na lang. Rasista, sige, ipaglaban mo ng matapang ang absolutong moral na katotohanan. Numero 6, huwag magpakita ng anumang pagtitiis sa mga mapanirang sistema ng paniniwala. Madalas akong lapitan ng mga taong mataas ang posisyon at tanungin, Professor Saad, anong ibig mong sabihin sa kalayaan sa relihiyon? Tulad ng Constitution, may mga amyenda ang United States Constitution. Bakit ito inaamyendahan? Kinikilala nito na hindi perpekto ang orihinal na Constitution kaya kailangan ng mga amyenda. Kaya hindi mo pwedeng hayaang tuluyang masira ang iyong lipunan dahil sa anumang ideolohiya na nagpapanggap bilang relihiyon, pero sisirain naman tayong lahat. Kung dumami ito, hinahayaan mo lang lumago. Sa akademya, hindi komportable ang mga tao kapag sinasabi ko ito dahil kilala nila si Ahmad na bakla at kasal sa isang Hudyo na sinasabing tunay na kinatawan ng Islam. Pang-7, maganda ang adaptive empathy, pero ang suicidal empathy ay sisira sa civilization natin. Totoo ito, hindi ako nagmamalabis. At sa huli, pang-8, lahat ng paniniwala, lahat ng ideya, lahat ng ideolohiya ay bukas sa kritisismo, debate, pangungutya, panlilibak, at iba pang anyo ng pagsusuri, kabilang na, syempre, ang Hudaismo, pati na ang mga pulisya ng Israel. Wala dapat ituring na sagrado. Maraming salamat po.